Hello, good day everyone. Kapatagan Farming Adventure na naman po once again. Okay, for now, for today's video, i-flex ko lang yung kung ano yung ginagawa ko dito this week, no? Simulan ng Lunes, may nire-repair po tayong ito tawag dito, native na bungad sa ating bahay, no? Actually bahay po to ng manugang ko, so dito lang kami nakatira. Mag 2 years na po kami dito, so nire-repair ko na yung dapat i-repair, at saka kumuha po kami ng kawayan dyan lamang po sa bundok. So libre pong nakuha natin, no? So ngayon po, after break ko, katatapos ko lang ng mag-work dito sa bahay, and then ito na naman, paitak na naman ako, at saka pang depensa at saka kawayan. So ito po yung ginagawa ko every morning bago magsimulang mag-work, no? Ito po. So, bago po natin ilalagay itong mga kawayan, sinisigurado po natin na aalisin natin yung malambot na parte ng kawayan, kasi po kinakain po siya ng insekto, yung tinatawag namin na bukbok, no? Kinakain niya po tong malambot na bahagi dito. So kukunin natin para po wala na po siyang makain. So madumi po pag yung mga dito po kasi sa bukid, hindi po natin binibili yung mga gagamitin natin, no, sa pag-repair lang ng bahay. Ito po, tingnan po to. Ito po, galing din po yan dyan sa bundok. Tinatawag dito tong round timber, no? Madami po dyan. So yung binili lang po natin dito pako numero 2 at saka 3, 4. Yun lang po yung binili natin, no? So aside po dyan is wala na po. So dito sa bukid, pag magsipag ka lang, makakahanap ka talaga ng libreng mga materialis mo sa paggawa ng bahay. So simpleng pamumuhay lang po dito sa bukid. So nakaka-adjust na din. I-flex ko lang pala yung alaga kong si Rocky. Nung nakarang araw, may gustong bumili ng manok. Kaso, sabi ko sa kanila, wala na. Naghanap sila ng 2 manok. So pag nung nakita ko si Rocky, kaya na ibenta ko na lang to. Kasi wala namang si Rocky. Yung may nabili na kasi akong shamu. Nung nakita nyo sa isang vlog ko last week, yun yung pinagparis ko sa 5 inahin ko, tsaka si Rocky pinapakain ko lang. So pagkakita nila, malaki naman yung si Rocky, 2.5 kilos, tamang tama, parang 2 manok na din. So nabenta ko ng 250 per kilo. So 2.5 kilo, nasa 625 yung benta ko. So okay na din sa 6 na buwan na si Rocky. So yung anak ko na may-ari ni Rocky, umuo naman kasi parang parang hindi na siya excited sa manok. So ayun, naibenta ko sa Rocky sa halagang 625. So nakabawi tayo sa nagastos natin. So hopefully kaninang umaga nakita ko yung shamu ko at saka yung mga manok ko na babae na nagbre-breed na. So hopefully mga next week siguro may makita na tayong itlog sa kanila, no?
excited po tayo makapag-breed uli, no, para dumami na po yung mga native chickens natin, no. Update lang po. Sa pato naman natin, hindi pa tayo nakakita ng itlog. So bata pa kasi yung lalaki, but malaki na siya, but antay-antay lang tayo kahit na mga 2 buwan, 3 buwan makapagsimula na tayong mag-breed, no. So hindi na po tayo busy sa ating mga manukan at sa kapatuhan. So ito na lang, repair muna tayo sa natin, sa munting bahay natin dito sa bukid. Okay, so isiguraduhin natin na makinis yung kawayan, kasi po minsan kasi nakakasugat, lalo na sa mga bata, nakakasugat sa mga daliri, no. So make sure lang po. So ganito po, makinis na, no. Okay. Okay, so every morning po, before po ako magsimulang mag-work, usually po ay gumigising po ako ng alas 4 ng umaga. So minsan po nag-meditate ako, hindi po siya araw-araw, pero paglalabas na yung araw, dito naman po ako, no. Magsisimula po akong magtrabaho nito mga 5:30 ng umaga. At saka po siguruhin ko matapos ng mga alas 7, kasi kakain pa ako ng umagahan at saka magpapakain pa ako ng manok. So ito na nga po kanina, sa 1 kalahating oras na trabaho ko, ito po yung natapos ko, no. So pagdagdag itong mga kawain na to dun, so ipapakita ko sa inyo kung saan ko po ito ilalagay. Tara po, samahan niyo po ako. Okay. So bali, malapit na po tayong matapos dito, no, sa ating ginagawa. So ito na lang po yung kulang banda dito, no. Kailangan po natin malagyan ng kawayan to, tulad nito. Tulad po dito na parang partition para po so dito po yan natin ilalagay sa likod. So bali dito sa likod. So ganyan lang po. So ganyan. Para matabunan po dito sa likod. So para wala na pong manok at saka pato dito dumadaan tsaka aso. Kasi dito po sila sa shortcut, no. So ito po ilagay na po natin dito. Ito to mamaya. Pero tatapusin ko po na tong i-prepare yung mga kawayan dito lahat. At saka yung last project po natin, yung last work po natin dito, ito. Lalagyan natin ng pintuan, no. Lalagyan natin ng pintuan. So bali naka-partition po siya. Dito po naglalagay po tayo ng duyan dito. Pagtapos ng work makapag-relax. So dito po ito po yung labahan natin.
liguan na din. So, simpleng-simple lang po yung buhay dito sa bukid, no? Makontento ka lang, magiging maligaya ka lang sa lahat ng meron dito, no? Pati yung mga gulay, mga tanim, nakukuha lang po natin basta't saan-saan, basta't may tanim, no? Katulad nung mga video natin nung dati, may mga sayote, may mga sili, may mga repolyo. Pag nag-harvest yung mga magsasaka, kung may hindi magandang klase o reject na di mabenta sa mahal na kilo, minsan po binabigay po sa mga kapitbahay, tulad sa amin, no? Nakiki-avail lang po kami minsan sa mga gulay kasi klaseng gulay yung naibibigay sa amin, lalo na sa mga miyembro ng simbahan, so nabibigay sila ng mga gulay. So ito po yung ginagawa ko ng mga 1 week na mahigit, almost 2 weeks. May isa po akong kasama dito kasi may work din siya. Pagkatapos ng work niya, pag baga siyang mag-out, dito po siya didiretso at saka tutulungan niya po akong trabahuin tong kulang dito. So mamayang konti, nagpapakuha pa ako sa kanya ng kawayan doon sa malapit lang doon sa Bulubudukin, bukid, para po mamaya may kulang pa konti dito, kawayan dito para sa pintuan, saka dito ng konti. So pero balak ko pong tapusin to mga next week pa kasi busy po tayo sa preparation sa ating Thanksgiving, no, sa Faith Tabernacle Church, so saan doon po kami nagsisimba linggo-linggo. Doon po kami gumagawa sa ng aming ministry. Doon po tayo nagde-develop na mga panibagong mga Christians. So ito po yung forma sa likod, no, sa may bandang harap. So ito po. So talagang matibay siya kasi kawayan siya. Ito sa harap. So maglalagay din po tayo ng mga bulaklak diyan po sa may bandang maglagay po tayo ng mga bulaklak para may design po siya, no? Tsaka ilaw din. So yan po yung plano natin. So kahapon ito yung tinanim ko, parang pamilya ng water lily. Madali lang po siyang tumubo. May bulaklak po siya puti. So madami-dami na po yung ito na yung forma niya. So dyan po sa ibabaw na bundok na yan, may mga kawayanan po dyan, nakukuha lang po namin ng libre. Pero hindi po ako mismo umakyat dyan, no? Yung yung kasama ko po. Okay, malapit nang matapos. May mga bisita po tayong dumating sa loob kasi po this coming Sunday celebration po namin ng Thanksgiving sa church. So busy din po yung mga kasamahan natin sa simbahan, kami pong lahat. Okay, so yan lang po muna yung vlog natin ngayon. Medyo short lang po siya. Huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe po sa ating channel. At saka pakihit na lang din po ng notification bell para updated po kayo sa mga upcoming videos natin. At saka po maraming salamat po sa inyo sa pagtangkilik sa aking YouTube channel na Kapatagan Farming Adventure. Once again, good day and God bless us all.